Dahan-dahan kong pinunasan ang tuyong dugo sa aking mga palad, gamit ang maliit at kulay rosas na panyo ng aking anak, habang nakatitig sa monitor ng ospital na nagpapakita ng aking mabilis na tibok ng puso pagkatapos kong iligtas ang buhay ng aking asawa at ng 200 pasahero ng Ledesma Air. Nanginginig pa ang aking mga kalamnan mula sa puwersa ng bagyong aking nilabanan sa loob ng cockpit ng Boeing 767. Ngunit ang lamig na dapo sa aking balat ay hindi galing sa aircon ng Seattle Emergency Room. Kailangan nating palabasin na si Winona ay may malubhang postpartum depression at nag-hysterical sa loob ng cockpit, Alejandro. Kung hindi ay babagsak ang kumpanya at makukulong ka. Ang malamig na boses ni Doña Imelda ang bumasag sa katahimikan ng silid mula sa naka-speakerphone na tawag sa hawak ng aking asawa. Tumiin ako kay Alejandro. Ang lalaking pinangakuan kong mamahalin hanggang sa aking huling hininga ay hindi man lamang makatingin sa aking mga mata. Hawak niya ang aking nanginginig na kamay, ngunit ang init ng kanyang palad ay tila isang nagbabagang bakal na nagiiwan ng sugat sa aking kaluluwa. Please, Winona, bulong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pagsisisi na madalas niyang gamitin tuwing may nagagawa siyang kasalanan. You are a military pilot, Winona. Malakas ka. Kakayanin mo ang ingay ng media. Pero ang Ledesma Air, ito ang buhay ng pamilya natin. Kung malalaman ng Civil Aviation Authority na binaliwala ko ang maintenance report tungkol sa gas leak sa air conditioning ng eroplano, mabubulok ako sa kulungan. Isipin mo si Clarissa. Isipin mo ang reputasyon natin bilang mga Ledesma. Utang na loob, asawa ko. Pagbigyan mo si Mama. Pumasok si Beatrice sa silid. May dalang basang panyo at mga matang namamaga sa peking pag-iyak na tila isang mahusay na artista sa entablado. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking balikat. Isang haplos na alam kong puno ng lason. Ate Winona, pakiusap. Pirmahan mo na ito. Sinugod na namin si Clarissa sa kabilang kwarto dahil sa shock mula sa landing. Ligtas siya, pero ang sabi ng mga doktor, hindi siya papayag ang sumakay ng eroplano pabalik ng Manila, maliban na lang kung makikipagtulungan ka at papayag na pumasok sa isang psychiatric facility dito sa Seattle para sa iyong obserbasyon. Sa labas ng pinto, narinig ko ang mabibigat na hakbang ng mga Amerikanong federal investigator na nag-uusap sa wikang Ingles, kasama ang marahas na pagigiit ng mga tauhan ng ospital na kailangan ng linisin ang silid para sa susunod na pasyente. Ang bawat segundo ay tila isang pako na ibinabaon sa aking kabaong. Isinusulong ako sa isang sulok na walang labasan. Gusto nilang maging biktima ako ng sarili kong kabayanihan. Gusto nilang ang babaeng nagligtas sa kanila mula sa kamatayan ang siyang maging muka ng kabaliwan sa gitna ng naguumpugang panggigipit. Walang luha na pumatak mula sa aking mga mata. Tila, huminto ang ikot ng mundo at ang bawat ingay sa silid ay naglaho. Pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng aking dibdib. Sa pool lang iwan ko ang aking ranggo bilang piloto ng Air Force para maging isang masunuring asawa sa pamilyang ito. Wala akong narinig, kundi ang marahang panghahamak sa aking mababang pinagmulan. Ibinigay ko ang aking karera, ang aking kalayaan, at ngayon ay maging ang aking katinuan, at ang aking anak ay nais nilang tadtarin para lamang isalba ang kanilang maruming pangalan. Doon ko nalaman, sa pinakamalamig na paraan, na ang bulag na sakripisyo ay hindi kailanman magbubunga ng pagpapahalaga, kundi ng mas malalim na pang-aapi. Tumingin ako kay Alejandro, pagkatapos ay kay Beatrice, bago ko ibinaling ang aking paningin sa selyadong dokumento na nakalagay sa ibabaw ng aking kandungan. Isang bahagyang ngiti, na kasing lamig ng hangin sa rurok ng himpapawid, ang sumilay sa aking mga labi. Napakalinis ng inyong pagkakasulat, bulong ko. Ang aking boses ay patag, walang emosyon, ngunit may talim na sapat upang magpatigil sa kanilang mga pekeng paghikbi.
Kasing linis ng mga kasinungalingang pinapakain ninyo sa akin sa loob ng 5 taon. Kinuha ko ang panulat mula sa nanginginig na kamay ni Alejandro. Mabilis kong isinulat ang aking lagda sa ibaba ng dokumento. Bawat hagod ng tinta ay tila isang sumpa ng aking muling pagsilang bilang kanilang pinakamatinding kaaway. Nang makita ni Beatrice ang aking pirma, mabilis niyang hinablot ang papel na parang isang gutom na hayop. Habang si Alejandro naman ay huminga ng malalim, tila nakaligtas sa isang parusa. Salamat, Winona. Alam ko maintindihan mo rin ang lahat. Sabi ni Alejandro, sinusubok ang hawakan muli ang aking mukha. Iniiwas ko ang aking ulo ng bahagya, sapat upang iparamdam sa kanya na ang bawat ugnayan namin ay opisyal nang nagtapos sa segundong ito. Habang abala sila sa pag-asikaso ng mga dokumento, upang iharap sa mga naghihintay na investigador sa labas, palihim kong ipinasok ang aking kanang kamay sa bulsa ng aking jacket. Doon, naramdaman ko ang maliit at matigas na memory card ng aking smartwatch. Ang card na naglalaman ng buong audio recording ng cockpit bago ang paglapag. Kabilang ang mga huling babala ng system tungkol sa depektibong air valve na binaliwala ng kumpanya. Ipinasok ko ang memory card sa loob ng maliit na medyas ni Clarissa na aking hawak at mahigpit itong itinago sa aking dibdib. Maaring nakuha nila ang aking pirma, ngunit hindi nila alam na binuksan ko lang ang pinto ng impyerno para sa kanilang lahat. Ang amoy ng gamot at antiseptiko sa loob ng pribadong klinika sa Seattle ay tila isang makapal na pader na gustong sumakal sa aking natitirang lakas. Nang imulat ko ang aking mga mata, sumalubong sa akin ang malamig at berdeng liwanag mula sa fluorescent lamp sa kisame. Mabigat ang aking ulo, isang malinaw na palatandaan na may inilagay silang pampakalma sa aking swero habang ako ay natutulog. Sinubukan kong igalaw ang aking mga kamay, ngunit naramdaman ko ang mga leather strap na nakatali sa aking mga pulso, nagpapanatili sa akin sa ibabaw ng malamig na kama. Gusto nilang maniwala ako na ako ay may sakit. Gusto nilang tuluyan ng mawala ang aking katinuan upang maging totoo ang kanilang mga kasinungalingan. Ngunit sa bawat mabagal na pumatak ng likido mula sa swero, pinilit kong gisingin ang aking isip. Inisip ko ang mga numero, ang taas ng lipad ng eroplano, ang anggulo ng paglapag, at ang mukha ng aking anak na si Clarissa. Hindi ako papayag na malunod sa dilim na inihanda nila para sa akin. Ang marahang tunog ng pag-ikot ng susi sa seradura ay nagpatingkad sa aking pandinig. Bumukas ang pinto at pumasok si Beatrice. May dalang mamahaling handbag at isang mapanuyang ngiti na hindi niya na kailangang itago dahil walang ibang tao sa silid. Lumapit siya sa gilid ng aking kama at dahan-dahang tinanggal ang kanyang salamin sa mata. Gising ka na pala, Ate Winona? Masuyong sabi ni Beatrice, ngunit ang kanyang boses ay may kasamang panunuya. Huwag ka nang mag-abalang sumigaw. Ang klinikang ito ay pagmamay-ari ng isa sa mga kasosyo ni Doña Imelda. Kahit gaano ka kalakas sumigaw, walang makakarinig sa iyo sa labas. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Walang mababakas na takot sa aking mukha. Nasaan si Clarissa? Malamig kong tanong. Tumawa ng mahina si Beatrice, isang tunog na nagpatuyo sa aking lalamunan. Inilabas niya ang kanyang telepono at ipinakita sa akin ang isang larawan. Naroon si Clarissa, nakaupo sa sala ng aming lumang bahay sa Maynila. Mukhang malungkot, ngunit ligtas, habang si Alejandro ay nakatayo sa kanyang likod. Nasa Maynila na sila, ate? Bulong ni Beatrice, habang inilalapit ang telepono sa aking mukha. Umalis sila kaninang madaling araw. Sabi ni Alejandro sa bata, nagpa siya kang manatili muna rito sa Amerika dahil kailangan mong magpagamot. Ang daling paniwalain ng bata, di ba? Lalo na kapag ang sariling ama ang nagsasalita. Naramdaman ko ang matinding pagnanais na sakalin si Beatrice. Ngunit pinilit kong panatilihing kalmado ang aking paghinga. Ang aking mabilis na tibok ng puso ay magpapagana lamang sa mga alarm ng monitor na magbibigay sa kanila ng dahilan upang turukan muli ako ng gamot. Kung sa tingin ninyo ay tapos na ang laban dahil nakuha ninyo ang aking pirma, nagkakamali kayo.
Sagot ko ng may deadly calm na boses. Bago pa makasagot si Beatrice, bumukas muli ang pinto at pumasok si Dr. Roberta. Isang kilalang independiyenteng doktor na ipinadala ng Aviation Authority para sa aking mental evaluation. Kasunod niya ang isang nurse na may dalang clipboard. Agad na nagbago ang mukha ni Beatrice. Mabilis niyang itinago ang kanyang telepono at binalot ang kanyang sarili ng wad na pag-aalala. "Doktora, salamat at dumating kayo," sabi ni Beatrice habang pinupunasan ang kanyang mga mata na walang luha. Kanina pa po siya gising, ngunit tila hindi niya ako kinikilala. Natatakot po ako para sa kanyang kalagayan. Hindi pinansin ni Dr. Roberta si Beatrice. Lumapit siya sa akin. Tiningnan ang aking mga mata gamit ang isang maliit na flashlight at dahan-dahang hinawakan ang aking pulso. "Captain Winona," tawag niya sa aking opisyal na ranggo. "Maari mo bang sabihin sa akin kung nasaan ka ngayon at kung anong araw ngayon?" Tumingin ako sa doktor. Nilalabanan ang bigat ng pampakalma sa aking dila. "Nasa Seattle Grace Sanatorium ako, doktora. Ngayon ay Huwebes, 12 ng Oktubre. At ang babaeng nakatayo sa tabi mo ay si Beatrice Ledesma. Nakasalukuyang nagsisinungaling tungkol sa aking kalagayan." Napakunot ang noo ni Dr. Roberta. "Sinasabi sa ulat na dinala ka rito dahil sa matinding panic attack at postpartum psychosis na nagdulot ng panganib sa flight ng Ledesma Air. Ang flight ay nagkaroon ng rory ng carbon monoxide sa cabin dahil sa hindi maayos na maintenance ng air valve ng Boeing 767 na pinahintulutan ng aking asawa na si Alejandro Ledesma." Mabilis at malinaw kong sagot, gamit ang aking profesional na tono bilang isang piloto ng Air Force. Ang parehong piloto ay nawalan ng malay sa taas na 35,000 talampakan. "Kung ako ay may psychosis, doktora, hindi ko maibababa ang eroplano ng ligtas sa gitna ng bagyo nang walang gasgas ang kahit isang pasahero. Maaari mong suriin ang aking blood test para sa carbon monoxide levels na sigurado akong sinubukan nilang itago." Napatingin si Dr. Roberta sa nurse, pagkatapos ay kay Beatrice, na ngayon ay nagsisimula ng mabalisa. Ang katumpakan ng aking pananalita at ang aking disiplina ay hindi tumutugma sa isang taong may sakit sa isip. Ipapahanda ko ang isa pang blood test mula sa isang labas na laboratorio. Malamig na utos ni Dr. Roberta sa nurse. At tanggalin ang mga strap sa kanyang mga kamay. Walang dahilan para gapusin ang pasyenteng ito. Galit na lumabas si Beatrice sa silid upang tawagan si Doña Imelda. Alam kong wala na akong oras. Sa sandaling, malaman ni Imelda na nagsisimula ng magduda ang doktor, titiyakin nilang ilipat ako sa isang mas madilim na lugar kung saan hindi na ako makikita ng sinuman. Nang umalis si Dr. Roberta upang ihanda ang mga papel, lumapit sa akin ang nurse na naiwan. Si Elena ang kanyang pangalan, batay sa kanyang badge. Habang tinatanggal niya ang mga strap sa aking pulso, bumulong siya ng napakahina. "Captain, ang kapatid ko ay isa sa mga pasahero sa flight na yon." Tumawag siya sa akin habang umiiyak pagkalapag. Sinabi niyang isang babaeng piloto ang nagligtas sa kanila. "Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi nila tungkol sa iyo." Tumingin ako kay Elena, naramdaman ng isang liwanag ng pag-asa. "Elena, kailangan kong umalis dito." Bago pa bumalik ang mga bodyguard ni Imelda, mabilis na kumilos si Elena. Binuksan niya ang cabinet at kumuha ng isang simpleng asul na scrub suit ng ospital. "Isuot mo ito." Ang fire exit sa dulo ng hallway ay patungo sa likod ng laundry area. Walang kamera doon. Narito ang susi ng pinto. Inilagay niya ang maliit na susi sa aking palad, kasama ang aking lumang telepono na nakuha niya mula sa silid ng mga personal na gamit ng pasyente. "Salamat, Elena. Hinding-hindi ko ito kalilimutan." Bulong ko habang mabilis na isinusuot ang damit. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng silid. Walang tao sa hallway dahil sa pagpapalit ng shift ng mga gwardya. Mabilis akong naglakad patungo sa dulo ng koridor. Nilalabanan ang pag-ikot ng aking paligid.
Ang tunog ng pag-ikot ng aking susi sa lock ng fire exit ay tila napakalakas sa aking pandinig. Ngunit sa wakas ay bumukas ang pinto at sumalubong sa akin ang malamig na hangin at ambon ng gabi ng Seattle. Tumakbo ako sa madilim na eskinita. Mahigpit na hawak ang maliit na medyas ni Clarissa na naglalaman ng memory card sa aking dibdib. Sumakay ako sa isang lumang taxi na naghihintay malapit sa istasyon ng bus at ibinigay ang natitirang pera na mayroon ako. Nang makalayo kami, binuksan ko ang aking lumang telepono. Agad kong tinawagan ang numero ni Attorney Mateo sa Maynila. Attorney Mateo, si Winona ito, sabi ko, habang pinupunasan ang malamig na pawis sa aking no. Nakatakas ako. Pabalik na ako ng Maynila. Hawak ko ang ebidensya ng Rory ng gas at ang pag-uusap ng mga piloto. Ihanda mo ang kaso para sa kustudiya ni Clarissa. Huwag mo ipapaalam kahit kanino na tumawag ako. Salamat sa Diyos, Winona. Ang boses ni Mateo sa kabilang linya ay puno ng tila pag-aalala. Huwag kang mag-alala. Ligtas ang mga dokumento sa akin. Umuwi ka na agad. Ako ang bahala sa lahat. Ibinaba ko ang telepono. Ngunit bago ko ito patayin, pumasok ang isang notification ng balita sa aking screen. Isang opisyal na pahayag mula sa Ledesma Air ang bumungad sa akin na may kasamang malaking larawan ng aking muka. Ang ulo ng balita ay nagpalamig sa aking dugo. Kofi Kongkwondoy, Winona Ledesma, idineklarang isang banta sa pambansang seguridad matapos tangkaing i-hijack ang Flight 767 sa ilalim ng matinding psychosis. Kasalukuyang pinaghahanap ng mga otoridad matapos tumakas sa klinika sa Seattle. Ang malagit at mainit na hangin ng Maynila ang sumalubong sa akin nang dahan-dahan akong bumaba mula sa isang cargo ship sa Port of Manila. Malayo ito sa malamig na ambon ng Seattle, ngunit ang lason sa aking paligid ay pareho pa rin. Sa tulong ni Major Jose, isang matapat na kasamahan ko noong nasa Air Force, nakapasok ako sa bansa nang walang nakakapansin sa mga bantay ni Doña Imelda sa airport. Salamat, Jose, bulong ko habang inaayos ko ang aking itim na cap at face mask sa dilim ng pantalan. Walang anuman, Winona, sagot ni Jose. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ngunit mag-iingat ka. Ginagamit ng pamilya Ledesma ang lahat ng kanilang koneksyon upang mahanap ka. Para sa kanila, isa kang takas na may sakit sa isip. Huwag kang gagawa ng ingay. Hindi ako magtatago, Jose. Malamig kong sagot. Ang mga nagkasala ang dapat magtago, hindi ako. Kinabukasan, nagtungo ako sa Northern Cargo Air, isang maliit at lumang hangar sa labas ng Maynila na naghahatid ng mga kargamento sa malalayong isla ng bansa. Ang amoy ng kalawang, lumang langis at jet fuel ay tila isang pamilyar na tahanan para sa akin. Ang manager, si Captain Ramon, isang matigas at retiradong pilot na may mukhang kasing gasgas ng kanyang mga lumang eroplano, ay nakatitig sa akin mula sa kanyang munting lamesa. Winona Ledesma. Basa ni Ramon sa aking aplikasyon bago ibinaba ang kanyang salamin. Ang sikat na piloto na balita sa telebisyon na nagtangka raw mag-hijack ng eroplano ng sarili niyang pamilya. Bakit ko tatanggapin ang isang malaking sakit sa ulo sa aking kumpanya dahil ang mga cargo plane mo ay luma, ang ruta mo patungong Batanes ay kasalukuyang may tropical depression, at ako lang ang tanging piloto sa Maynila na kayang maglapag ng dambuhalang eroplano na may kargang mabigat sa gitna ng crosswind, kahit patay ang isang makina. Tuwid kong sagot, nakatitig ng walang kurap sa kanyang mga mata. Hindi mo kailangan ng pangalan ko, Captain Ramon. Kailangan mo ng aking mga kamay. Tinitigan ako ni Ramon ng ilang sandali, bago tumayo at itinuro ang isang lumang twin-engine turboprop na nakaparada sa labas. Sige, ipakita mo sa akin kung totoo ang mga sinasabi mo. Lumipad tayo ngayon. Sa loob ng cockpit ng lumang eroplano, naramdaman ko ang muling pagbabalik ng aking lakas. Ang bawat switch na aking pinindot, ang tunog ng pag-ikot ng mga propeller, at ang dambuhalang ugong ng makina na nagpayanig sa buong katawan ng eroplano ay tila isang awit ng digmaan. Pinalipad ko ang eroplano ng may perpektong kontrol,
Nilalabanan ang mga hangin sa baybayin ng walang takot. Pagkalapag namin, hindi na nagsalita si Ramon. Iniabot niya sa akin ang susi ng locker at sinabing, "Magsisimula ka bukas ng madaling araw. Panatilihin mong nakayuko ang iyong ulo." Ngunit bago ako magsimula sa aking unang biyahe, may isang lugar na kailangan kong puntahan. Nakatayo ako sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng akasya sa labas ng isang pribadong paaralan sa Quezon City. Nakasuot ako ng maluwag na jacket at madilim na salamin sa mata, lihim na nagmamasid sa gitna ng mga magulang na naghihintay sa kanilang mga anak. Nang tumunog ang kampana ng paaralan, nakita ko si Clarissa. Lumabas siya mula sa gate, hawak ang kanyang maliit na backpack, ngunit walang bakas ng ngiti sa kanyang labi. Sa kanyang tabi ay si Beatrice, na may suot na mamahaling damit, umaaktong parang isang perpektong ina habang kinakausap ang mga guro. Narinig ko ang bulungan ng dalawang nanay na nakatayo malapit sa akin. "Ayan ba yung anak ng baliw na piloto ng Ledesma Air?" Bulong ng isa habang nakatingin kay Clarissa. Sabi sa balita, muntik na raw silang mamatay dahil sa sariling ina ng bata. Buti na lang at andyan si Beatrice para mag-alaga sa kanya. Napakabuting pinsan. "Oo nga, kawawa naman ng bata," sagot ng isa pa. Sira raw ang ulo ng ina. Buti na lang at nailigtas ng pamilya Ledesma. Umiyak ba ako? Hindi. Ang bawat salita ng mga tsismosa ay naging patak ng asido na nagpatigas sa aking puso. Ang matinding pangungulila sa aking anak ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matigas na yelo. Tinitigan ko si Beatrice mula sa malayo, na tila isang lawi na nagmamasid sa kanyang biktima. "Sulitin mo ang bawat sandali na hawak mo ang aking anak, Beatrice," bulong ko sa aking sarili. Dahil sa bawat kasinungalingang itinatanim mo sa kanyang isip, titiyakin kong isang buong imperyo ang ibabayad mo sa akin. Bago ako umalis, gumalik ako sa aking cargo plane. Sa loob ng madilim na cockpit, dahan-dahan kong isinulat ang pangalang Clarissa sa alikabok ng bintana ng aking eroplano gamit ang aking daliri. Tinitigan ko ito ng ilang segundo bago ko ito pinunasan ng mabilis at tuluyan bago ko simulan ang makina. Ito na ang huling pagkakataon na hahayaan ko ang aking sarili na maging mahina. Habang inihahanda ko ang aking flight plan para sa susunod na araw, napansin ko ang isang marangyang itim na SUV na nakaparada sa labas ng bakod ng Northern Cargo Air. Ang mga salamin nito ay ganap na madilim, ngunit sa pamamagitan ng maliit na siwang, nakita ko ang plaka ng sasakyan. Pagmamay-ari ito ni Captain Gabriel, ang sikat na aviation investigator ng Civil Aviation Authority. Bakit niya ako sinusubaybayan dito? Bago ko pa masagot ang aking sariling tanong, pumasok si Captain Ramon sa aking silid at may inilapag na isang selyadong pulang sobre sa aking lamesa. "May nagpadala nito para sa iyo, Winona," sabi ni Ramon, na may seryosong mukha. Mula sa Civil Aviation Authority ng Pilipinas. Binuksan ko ang sobre at binasa ang opisyal na sulat. Dahil sa nagpapatuloy na investigasyon ng Ledesma Air at sa aking pagtakas sa Seattle, pansamantalang sinususpinde ang aking lisensya sa paglipad. Kailangan kong humarap sa isang fitness evaluation sa loob ng 48 oras upang patunayan ang aking katinuan, kung hindi ay permanenteng babawiin ang aking karapatan na humawak ng anumang eroplano sa buong bansa. Ang amoy ng lumang kahoy, tsaa at basang semento ang sumalubong sa akin sa loob ng isang maliit at madilim na cafe sa Binondo. Pinili ko ang lugar na ito dahil malayo ito sa marangyang bahagi ng lungsod kung saan madalas makita ang mga Ledesma. Nakaupo ako sa pinakasulok, naghihintay kay Attorney Mateo. Siya ang taong itinuturing kong pangalawang ama, ang tanging nagtanggol sa aking pamilya noong pumanaw ang aking ama. Nang bumukas ang pinto ng cafe, pumasok si Mateo. Mukha siyang mas matanda kaysa sa huli naming pagkikita sa Maynila. May kaunting kaba sa kanyang mga mata habang pinaliligid ang kanyang paningin sa loob ng cafe.
Ngunit ang unang bagay na kumuha ng aking pansin ay ang kumikinang na gintong Rolex sa kanyang kaliwang pulso. Isang relo na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng isang simpleng abogado ng pamilyang tulad niya. "Winona, anak," masiyumbati ni Mateo habang umuupo sa aking tapat. "Salamat sa Diyos at ligtas ka. Labis akong nag-alala nung mabalitaan ko ang nangyari sa Seattle." "Salamat, Papa Mateo," sagot ko. Pinapanatili ang isang banayad na ngiti sa aking mga labi, habang dahan-dahang itinutulak ang isang tasa ng mainit na jasmine tea patungo sa kanya. "In-order ko ang paborito mong tsaa. Katulad ng madalas nating inumin kasama ni Papa noong una." Hinawakan ni Mateo ang tasa, ngunit napansin ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. "Winona, tungkol sa kaso ng kustodya ni Clarissa. Mahirap ang laban natin na yon. Ginamit ni Doña Imelda ang balita tungkol sa psychosis mo para makuha ang pansamantalang kustodya ng bata. Mahirap baguhin ang hatol ng korte kung wala tayong matibay na ebidensya." "Alam ko, Papa Mateo," bulong ko, habang dahan-dahang binubuksan ang aking maliit na bag. "Kaya nga pinatawag kita ngayon. Hawak ko ang tanging bagay na makakapagpabagsak sa kanila." Inilabas ko ang isang kulay pilang flash drive at inilapag ito sa ibabaw ng lamesa, sa tapat mismo ng kanyang mga mata. Nakita ko ang biglang paglaki ng kanyang mga pupil at ang mabilis na paglunok ng kanyang laway. Ang ginto sa kanyang kamay ay tila sumasalamin sa kasakiman sa kanyang muka. "Ano ito, Winona?" tanong niya. Pilit na pinapanatili ang kanyang boses na kalmado. "Ito ang orihinal na decrypted flight data recorder at ang pag-uusap namin ng cockpit crew bago sila mawalan ng malay." Kasinungalingan ko, habang pinapanood ang bawat galaw ng kanyang muka. Ito ang nagpapatunay na ang gas leak ay nagmula sa kapabayaan ni Alejandro sa maintenance ng eroplano. Kung makuha ito ng Ledesma Air, sisirain nila ito. Ikaw lang ang tanging tao na pinagkakatiwalaan ko para hawakan ang aking buhay, Papa Mateo. "Huwag kang mag-alala, Winona," mabilis na sagot ni Mateo, habang mabilis na inaabot ang flash drive at isinusubsob ito sa bulsa ng kanyang Amerikana. "Iingatan ko ito. Ito ang gagamitin natin upang mabawi si Clarissa sa susunod na pagdinig." Bago kami magkita ni Mateo, nakatanggap ako ng isang maikling tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at diretsyo. "Ang iyong abogado ay may utang na 5 milyong piso sa Okada Casino na binayaran ng isang lihim na account ng Ledesma Air noong nakaraang linggo. Huwag kang magpiwala sa kanya. Ang jasmine tea na ini-order ko para sa kanya ay ang huling alaala ng aking tiwala." Pinanood ko siyang uminom mula sa tasa. Alam kong ito na ang huling pagkakataon na tatawagin ko siyang ama. Ang bawat pangako niya ay tila isang dumi na gusto kong burahin sa aking buhay. Matapos ang aming pagkikita, hindi ako bumalik sa aking tinutuluyan. Sumakay ako sa isang lumang rented car at tahimik na sumunod sa sasakyan ni Mateo. Tinahak niya ang daan patungong Parañaque, patungo sa isang pribado at eksklusibong club na malapit sa mga kasino. Ipinar ko ang aking sasakyan sa isang madilim na sulok ng malawak na parking lot ng club. Mula sa aking pwesto, nakita ko si Mateo na nakatayo malapit sa kanyang sasakyan. Pabalik-balik na tumitingin sa kanyang Rolex habang may hinihintay. Makalipas ang ilang minuto, isang marangyang puting sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang pagbukas ng pinto ng marangyang sasakyan ay tila isang hudyat ng aking tuluyang pagising mula sa mga panaginip ng aking nakaraan. Lumabas si Beatrice. May suot siyang pulang silk dress at may hawak na manipis na sigarilyo. Lumapit siya kay Mateo na may kasamang malawak at mapanuyang ngiti. Nakita ko si Mateo na mabilis na dinalot ang kanyang bulsa at iniyabot kay Beatrice ang pilang flash drive na ibinigay ko sa kanya. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas. Itinaas ni Beatrice ang flash drive sa tapat ng liwanag ng post ng ilawan, tiningnan ito nang may kasamang matinding tagumpay, at marahang tinapik ang balikat ng matandang abogado
bago ibinigay sa kanya ang isang makapal na sobreng kulay kape na alam kong naglalaman ng kabayaran sa aking buhay at sa aking anak. Ang bulwagan ng korte sa Maynila ay puno ng ingay ng mga mamamahayag at kislap ng mga kamera. Sa bawat hakbang ko sa makipot na koridor patungo sa courtroom, naramdaman ko ang mga mapanghusgang tingin ng mga tao. Para sa kanila, ako ang baliw na pilotong nagtangkang pumatay ng mga pasahero at ngayon ay nangingikil sa sarili kong pamilya. Mula sa kabilang dulo ng koridor, dumating ang pamilya Ledesma, pinaliligiran ng mga bodyguard at mamahaling abogado. Nangguna si Doña Imelda na may suot na tila korona ng kanyang kapangyarihan. Kasunod si Alejandro na mukhang problemado, ngunit pilit na nagpapakita ng tapang. At si Beatriz na may banayad at inosenteng mukha na madaling nalinlang ang publiko. Hinarangan ako ni Alejandro bago ako makapasok sa pinto ng korte. Lumapit siya ng napakalapit, sapat upang marinig ko ang mabigat na paghinga ng kanyang takot. Winona, bakit kailangan mong umabot sa ganito? Bulong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng gaslighting na nais ding marinig ng mga nakapaligid. Sinalba ka na namin sa Seattle. Why did you try to blackmail us with fake files? Gusto ka lang tulungan ni Mama, pero sinisira mo ang sarili mo. Isipin mo naman si Clarissa. Tinitigan ko si Alejandro. Tuwid ang aking likod at walang kahit isang kurap sa aking mga mata. Isang mabilis na paglipad patungo sa apoy ang pinili ninyo, Alejandro. Malamig kong bulong na sapat lamang para sa kanyang pandinig. Huwag mong sisihin ang hangin kapag nasunog ka. Sumunod si Beatriz. Lumapit siya sa aking gilid at kunwari ay inayos ang aking buhok. Ate Winona, you lost! Bulong niya na may kasamang lihim na tawa. You should have stayed in the clinic. Ngayong araw, titiyakin namin na wala ka nang babalikang anak. Hindi ko sila sinagot. Pumasok ako sa courtroom at umupo sa tabi ng aking pampublikong tagatanggol. Isang batang abogado na walang laban sa dambuhalang makinarya ng pamilya Ledesma. Nagsimuma ang pagdinig. Tumayo si Attorney Mateo bilang pangunahing saksi ng Ledesma Air. Sa ilalim ng kanyang panunumpa, tumingin siya sa hukom at nagsimulang magsalita ng mga kasinungalingang inihanda para sa kanya ng pera ng aking mechong. Hukom, bilang dating abogado ng pamilya ni Winona, masakit para sa akin na aminin ito. Panimula ni Mateo, habang pilit na nagpapakita ng lungkot sa kanyang mukha. Ngunit lumapit sa akin si Winona Ledesma noong nakaraang araw. Ibinigay niya sa akin ang flash drive na ito at nagbanta na kung hindi siya bibigyan ng 50 milyong piso ng Ledesma Air, gagamitin niya ang mga palsipikadong dokumentong ito upang sirain ang reputasyon ng kumpanya. Isang malakas na bulong-bulungan ang sumakop sa buong silid ng korte. Ang mga mamamahayag ay mabilis na nagsulat sa kanilang mga papel. Tumingin sa akin ang hukom nang may kasamang matinding pagdududa at pagkadismaya. Habang nagsasalita si Mateo, dahan-dahan kong binuksan ang aking maliit na tablet na nakatago sa ilalim ng aking folder. Ang screen ng aking tablet ay dahan-dahang napuno ng mga berdeng linya ng code. Ang flash drive na ibinigay ko kay Mateo ay hindi naglalaman ng flight data, kundi isang custom-made malware na binuo ng aking mga kasamahan sa Air Force. Sa sandaling isaksak ng mga abogado ng Ledesma, ang drive na iyon sa kanilang mga laptop sa korte, upang patunayan ang palsipikasyon. Ang virus ay mabilis na pumasok sa kanilang secured local network. Sa aking screen, nakita ko ang pagpasok ng mga file, ang buong email log ni Beatriz Ledesma, ang lihim na transaksyon ng kumpanya sa pagbili ng mga substandard na piyesa ng eroplano, at ang trail ng pera na ipinadala mula sa account ni Alejandro patungo sa casino account ni Mateo. Naramdaman ko ang isang malamig na kasiyahan sa aking dibdib. Nakuha ko na ang kanilang buong kaharian habang iniisip nilang ako ay unti-unti nang nadudurog. Nang matapos ang kanyang testimonya, bumaba si Mateo mula sa witness stand. Lumakad siya palabas ng courtroom. Ang kanyang mga mata ay puno ng kahihiyan at hindi makatingin sa aking pwesto.
Nang dumaan siya sa aking tapat, hindi ko siya binigyan ng kahit isang sulyap ng galit. Sa halip, dahan-dahan at mahinahong inayos ko ang kwelyo ng aking damit. Pinapanatili ang aking ulo na nakataas at ang aking dangal na buo. Bago magbaba ng pasya ang hukom, isang court courier ang pumasok at nag-abot ng isang selidong puting sobre sa lamesa ng hukom. Pinuksan ito ng hukom at binasa ang isang bagong mosyon mula sa mga abogado ng Ledesma. Tumingin ang hukom sa akin. Ang kanyang boses ay malamig at walang awa na umalingaw sa buong silid. Dahil sa nagpapatuloy na kriminal na investigasyon para sa extortion at falsification of documents laban kay Winona Ledesma at sa mga medical na ulat na nagpapakita ng kanyang hindi matatag na pag-iisip, pansamantalang sinususpinde ng korteng ito ang lahat ng karapatan ng ina na makita si Clarissa Ledesma, kabilang ang supervised visitation, hanggang sa magkaroon ng pinal na desisyon ang korte. Ang gabi sa loob ng inabandunang hangar sa Pasay ay tila isang dambuhalang kuweba ng bakal at katahimikan. Naririnig ko ang bawat dahan-dahang patak ng ulan mula sa butas na bubong ng hangar na tumatama sa kalawanging semento. Nakatayo ako sa gitna ng kadiliman. Hinihintay ang lalaking nagpapadala ng mga lihim na mensahe sa akin nang bumukas ang maliit na pinto sa gilid. Sumalubong sa akin ang anino ng isang matangkad na lalaki. Si Captain Gabriel. Lumakad siya ng may kumpiyansa. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay gumagawa ng mahihinang tunog sa semento habang papalapit sa akin. May hawak siyang isang makapal na folder ng Civil Aviation Authority. Mas gusto mo na pala ang mababang attitude na yon, Captain Winona? Panimula ni Gabriel. Ang kanyang boses ay may kasamang malamig na ngiti. Medyo malaking pagbagsak mula sa Boeing 767 patungo sa lumang cargo plane. Hindi ko tinatanaw ang taas ng aking lipad, Captain Gabriel, sagot ko. Pinapanatili ang aking sarili sa dilim. O mas gusto mong tawagin kitang Gabriel Ledesma? Napatigil si Gabriel sa kanyang hakbang. Ang kanyang malamig na ngiti ay dahan-dahang napalitan ng isang seryosong muka at ang kanyang mga mata ay nanliit sa gulat. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Bago ako naging piloto ng komersyal na eroplano, ako ay isang intelligence officer ng Air Force, Gabriel. Tuwid kong sagot, habang dahan-dahang lumalabas sa liwanag ng isang lumang poste ng ilaw. Alam ko kung sino ang ina mo. Alam ko na ikaw ang anak sa labas ng yumaong Don Ramon Ledesma na tinanggalan ng karapatan sa pamana dahil sa manipulasyon ni Doña Imelda. Alam ko na gusto mo siyang mawasak upang mabuksan muli ang kaso ng pamana ng pamilya. Tumawa ng mahina si Gabriel. Isang tunog na puno ng paghanga, ngunit may kasamang panganib. Matalas ka nga, Winona. Kaya pala hindi ka basta-basta nadudurog ng pamilyang yon. Tama ka. Gusto kong makita ang pagbagsak ni Imelda. At hawak ko ang tanging bagay na magpapatunay ng krimen ng kanyang anak. Inilapag ni Gabriel ang folder sa ibabaw ng isang lumang tangke ng langis. Ipinakita niya sa akin ang mga orihinal na maintenance logbook ng Boeing 767 na nagpapatunay na 3 beses na binaliwala ni Alejandro ang ulat tungkol sa rory ng gas upang makatipid sa budget ng kumpanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga dokumentong ito para sa iyong susunod na pagdinig sa korte. Alok ni Gabriel, habang lumalapit sa aking pwesto. Mababawi mo si Clarissa at mawawasak ang reputasyon ng Ledesma Air. Ngunit sa isang kondisyon. Tutulungan mo akong pilitin si Imelda na ibigay sa akin ang 30% ng mga share ng kumpanya bilang aking bahagya sa pamana. Kumuha si Gabriel ng isang bote ng tubig mula sa kanyang bag. Isinalin ito sa isang malinis na plastik na baso at iniabot sa akin. Uminom ka muna. Mukha kang pagod sa pantakas. Tinanggap ko ang baso. Bago ko ito inumin, tinitigan ko ang aking sariling refleksyon sa ibabaw ng tubig. Ang tubig ay ganap na tahimik, walang kahit isang galaw. Naisip ko na, sa digmaang ito, kailangan kong maging katulad ng tubig na ito. Perpektong kalmado sa ibabaw,
ngunit may sapat na lalim upang lunurin ang aking mga kaaway nang hindi nila napapansin. Inumin ko ang tubig nang walang pag-aalinlangan. Inilabas ko ang isang papel mula sa aking jacket at inilapag ito sa tapat ni Gabriel. Pipirmahan ko ang kasunduan natin, Gabriel. Ngunit may isang sugnay na idinagdag ko. Ang lahat ng share ng Ledesma Air na makukuha natin mula kay Imelda ay dahan-dahang ililipat sa isang trust fund para kay Clarissa. Ang makukuha mo lang ay ang katumbas na halaga nito sa pera. Hindi mo hahawakan ang kumpanya. Napakunot ang noo ni Gabriel. Mukhang hindi niya inaasahan ang aking talas bilang isang negotiator. Ngunit pagkalipas ng ilang segundo, ngumiti siya nang may kasamang paggalang. Masyado kang maingat, Winona. Sige, gagawin natin ang gusto mo. Ngunit mag-iingat ka. Si Imelda ay desperado na ngayon. Alam niyang hindi ka pa umaalis ng bansa. May mga koneksyon siya sa mga maruruming tao sa labas. Bago ako umalis ng hangar, dahan-dahan kong inilabas ang aking telepono at tiningnan ang isang larawan na ipinadala ng aking impormante ilang oras bago ang aming pagkikita. Ito ay isang larawan na Gabriel at Beatrice, na lihim na nag-uusap sa loob ng isang pribadong restaurant sa Makati. Alam ko na si Gabriel ay naglalaro sa magkabilang panig upang tiyakin ang kanyang sariling tagumpay. Ngunit hahayaan ko siyang maniwala na ako ay kanyang laruan, hanggang sa dumating ang sandali na siya mismo ang aking gagamitin upang sirain ang pamilyang Ledesma. Lumabas ako ng hangar patungo sa madilim at maulang eskinita. Basang-basa ang semento at ang gabi ay tila walang katapusang anino. Habang naglalakad ako patungo sa aking sasakyan, ang dalawang dambuhalang ilaw ng isang malaking pickup truck ay biglang bumukas sa aking likod. Ang dambuhalang ugong ng makina ng sasakyan ay umalingaw-ngaw sa makipot na eskinita. Bago ko pa magawang lumingon, ang sasakyan ay mabilis na humarurot patungo sa aking pwesto. Wala akong oras para mag-isip. Mabilis kong inihagis ang aking katawan patungo sa basang putikan sa gilid ng daan. Ang dambuhalang gulong ng sasakyan ay dumaan sa lugar kung saan ako nakatayo. Ilang segundo pa lamang ang nakalilipas bago ito mabilis na lumayo sa dilim ng gabi na nag-iwan ng matinding tilamsik ng maruming tubig sa aking buong katawan. Nang dahan-dahan akong tumayo mula sa putikan, nakita ko ang isang maliit na piraso ng karton na itinapon mula sa bintana ng sasakyan bago ito tuluyang lumayo. Pinulot ko ito at binasa ang nakasulat gamit ang pulang tinta. Umalis ka na ng bansa kung gusto mo pang mabuhay, Winona. Nakatayo ako sa likod ng dambuhalang haligi ng isang malaking mall sa Pasay. Pinapanood si Marisol habang masayang hawak ang ilang mamahaling paper bag mula sa mga mamahaling tindahan. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay kasing kislap ng mga alahas na kanyang binili, gamit ang perang ibinigay sa kanya ni Beatrice bilang kabayaran sa pagsira sa aking pangalan sa media. Nang dahan-dahan siyang maglakad patungo sa parking lot, mabilis ngunit tahimik akong sumunod sa kanya. Bago pa niya magawang buksan ang pinto ng kanyang sasakyan, hinarangan ko ang kanyang daan. Magandang bag mo, Marisol. Malamig kong bulong habang dahan-dahang tinatanggal ang aking madilim na salamin sa mata. Yan ba ang halaga ng aking buhay at ng aking anak? Napatalon si Marisol sa gulat. Binitawan ang kanyang mga paper bag na nagdulot ng mahinang tunog sa semento ng parking lot. Namutla ang kanyang mukha at sinubukan niyang sumigaw. Ngunit bago pa siya makagawa ng ingay, hinawakan ko ang kanyang braso ng mahigpit. Huwag kang sumigaw, Marisol. Babala ko sa kanya. Pinapanatili ang aking boses na patag at seryoso. Tandaan mo, ayon sa balita, ako ay isang takas na may sakit sa isip. Kung gagawa ka ng eksena, wala akong takot na gawin ang totoong gulo dito. Sumama ka sa akin sa loob, mag-usap tayo. Dinala ko si Marisol sa isang tahimik at madilim na sulok ng isang coffee shop sa dulo ng mall. Nakaupo siya sa aking tapat, nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na iniiwas ang kanyang tingin sa akin. Ate Winona, pakiusap, wala akong alam. Pagsisinungaling ni Marisol.
Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Sinunod ko lang ang utos ni Beatrice. Sabi niya, kung hindi ko sasabihin sa media na marami kang kinuhang pampakalma bago lumipad, tatanggalin niya ako sa kumpanya. At naniwala ka naman na ligtas ka dahil binigyan kanya ng pera? Tanong ko, habang dahan-dahang inilalagay ang aking tablet sa ibabaw ng lamesa. Ipinakita ko sa kanya ang isang serye ng mga email na nakuha ko mula sa nahack na sistem ng Ledesma Air. Tingnan mo ito, Marisol. Basahin mo ang sulat ni Beatrice sa HR Director kahapon. Nanlaki ang mga mata ni Marisol habang binabasa ang email. Sa sulat ni Beatrice, formal niyang inirerekomenda ang pagtatanggal kay Marisol sa susunod na buwan, na may kasamang paratang na si Marisol ang tumanggap ng suhol upang payagan ang pagpasok ng mga substandard na kargamento sa cabin. Plano ni Beatrice na gawin si Marisol na scapegoat para sa lahat ng kapabayaan sa seguridad ng kumpanya. Walang hiya siya, galit na bulong ni Marisol. Ang kanyang muka ay biglang namula sa matinding poot habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Ako na nga ang gumawa ng lahat ng dumi nila. Siniraan kita sa telebisyon para sa kanila. Tapos gagawin lang niya akong pain para iligtas ang sarili niya. Nagsimulang pumatak ang mga luha sa mga mata ni Marisol. Ang kanyang takot na mawalan ng trabaho at makulong ay tuluyan ng bumasag sa kanyang katatagan. Inilabas ko ang aking malinis na puting panyo mula sa aking bag at dahan-dahang iniabot ito sa kanya sa ibabaw ng lamesa. Umiyak ka lang, Marisol, seryoso kong sabi habang nakatitig sa kanya. Ngunit, pagkatapos mong punasan ang iyong mga luha, patunayan mo sa kanila na hindi ka basta-basta pwedeng tapakan. Tulungan mo ako at titiyakin kong ligtas ka sa pagbagsak ng Ledesma Air. Mabilis na pinunasan ni Marisol ang kanyang mga luha gamit ang aking panyo. Ano ang kailangan kong gawin, Ate Winona? Kailangan ko ang iskedyon ng pribadong pagpupulong ni Alejandro at Beatrice at ang lahat ng maruruming dokumento na maaari mong makuha sa loob ng opisina ng kumpanya. Utos ko sa kanya. Tumango si Marisol nang walang pag-aalinlangan. May isa pa akong alam, ate. Narinig ko si Alejandro na kausap ang bangko sa Switzerland noong nakaraang linggo. May malaking pondo silang inililipat mula sa maintenance budget ng mga eroplano patungo sa isang lihim na account sa labas ng bansa. Iyon ang dahilan kung bakit hindi napapalitan ang mga substandard na valve ng mga eroplano. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso sa mahalagang impormasyong ibinigay ni Marisol. Ito ang huling piraso ng puzzle na aking hinahanap upang patunayan ang kriminal na kapabayaan ng aking asawa. Ngunit bago ako makapagsalita muli, hinawakan ni Marisol ang aking kamay ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pag-aalala para sa akin. May mas malaking problema ka ngayon, Ate Winona, bulong ni Marisol habang lumalapit sa akin. Narinig ko si Beatrice kanina sa opisina. Kausap si Doña Imelda sa telepono. Sabi niya, dahil sa nagpapatuloy na ingay sa media, ililipat daw nila si Clarissa sa isang lihim na rest house ng pamilya sa Batangas ngayong darating na Sabado. Gagawin nila ito para kahit anong mangyari sa korte, hinding-hindi mo na muling makikita ang iyong anak. Malamig ang gabi sa loob ng aking maliit na silid sa quarters ng Northern Cargo Air. Ngunit ang liwanag mula sa screen ng aking telebisyon ay nagpapakita ng isang nagbabagang apoy sa labas. Nakatitig ako sa mukha ni Alejandro habang nagsasagawa ng isang live na press conference na ipinapalabas sa buong bansa. Katabi niya si Doña Imelda na may suot na itim na damit na tila nagdadalamhati habang si Alejandro ay may hawak na panyo at may malungkot na boses na humaharap sa mga mamamahayag. Napakasakit para sa akin bilang isang asawa na makita ang aking mahal na si Winona sa ganitong kalagayan. Pahayag ni Alejandro habang pinupunasan ang kanyang mga mata na walang luha. Gusto lang namin siyang magamot. Ang psychosis ay isang malubang sakit at handa ang pamilya Ledesma na suportahan siya. Pakiusap, ipagdasal natin ang kanyang mabilis na paggaling. Isang matinding pagkagusto na sumigaw ang maaaring maramdaman ng iba. Ngunit para sa akin,
Ang kanyang mga salita ay tila isang marahang hangin lamang na dumadaan sa aking mukha. Sa aking kanang kamay, mahigpit kong hinawakan ang aking lumang pilot badge. Dahan-dahang hinaplos ng aking mga daliri ang mga pakpak ng badge. Nararamdaman ang muling pagkabuhay ng aking dangal. Ang aking muling paglipad ay hindi na mapipigilan ng kanilang mga kasinungalingan. Ilang minuto pagkatapos ng press conference ni Alejandro, ang eksena sa telebisyon ay mabilis na lumipat sa isang independent news program. Ito na ang aking inihandang kontra-atake. Lumitaw sa screen si Dr. Roberta, nakaupo ng tuwid at may hawak na mga selyadong medikal na dokumento. Ang kanyang boses ay malinaw, matatag, at walang takot na umalingaw-ngaw sa buong bansa. Bilang isang independenteng doktor na ipinadala ng Aviation Authority, formal kong idinadeklara na si Captain Winona Ledesma ay nasa perpektong kondisyon ng isip. Panimula ni Dr. Roberta habang ipinapakita ang aking tunay na psychological evaluation sa camera. Ang paratang ng Ledesma Air na siya ay may postpartum psychosis ay ganap na walang medical na batayan. Siya ay isang mahusay at matatag na piloto na nagligtas sa buhay ng mga pasahero. Ang publiko ay nililinlang ng pamilya Ledesma upang itago ang isang mas malalim na lihim. Sa loob ng ilang minuto, ang buong internet sa Pilipinas ay tila sumabog. Ang hashtag na naghahanap ng katarungan para sa akin ay mabilis na naging nangungunang paksa sa social media. Ang mga netizen ay nagsimulang magtanong, bakit itinago ng Ledesma Air ang orihinal na flight recorders? Bakit nila gustong palabasing baliw ang piloto na nagligtas sa kanila? Habang pinapanood ko ang unti-unting pagbabago ng takbo ng laban, ang aking burner phone ay biglang umilaw. Isang mensahe mula kay Gabriel ang bumungad sa akin. Bakit mo pinayagan si Roberta na magsalita sa telebisyon nang hindi mo ipinapaalam sa akin, Winona? Sinisira mo ang aking timeline. Masyado kang nagiging mapanganib. At hindi ko gusto ang mga kasosyo na hindi ko kontrolado. Hindi ko sinagot ang kanyang mensahe. Dahan-dahan ko itong binura sa aking telepono. Alam ko na si Gabriel ay natatakot na makuha ko ang buong pansin ng publiko, na magpapahina sa kanyang kapangyarihan na gamitin ako bilang kanyang sandata. Ngunit hindi niya alam na sa digmaang ito, walang sinuman ang nagmamay-ari sa aking mga pakpak. Ibabalik ko na sana ang aking tingin sa telebisyon nang biglang maputol ang programa para sa isang emergency breaking news. Ang boses ng reporter ay puno ng kaba at nagmamadali. Isang makahas na insidente ang naganap sa loob ng klinika ni Dr. Roberta sa Quezon City. Ilang minuto pa lamang ang nakalilipas. Ulat ng reporter, habang ipinapakita ang live na video ng labas ng klinika na pinaliligiran ng mga pulis. Isang grupo ng mga armadong lalaki na may suot na maskara ang sumalakay sa klinika. Sinira ang mga computer, ninakaw ang lahat ng pisikal na medical na record ng mga pasyente, at malubang nasugatan ang assistant ng doktor bago mabilis na tumakas. Napatitig ako sa screen, naramdaman ko ang mabilis na paglamig ng aking dugo. Ito ang sagot ni Doña Imelda. Isang marahas at madilim na babala na hindi sila hihinto sa anumang paraan upang patahimikin ang sinumang magtatangkang magsalita ng katotohanan. Ang dambuhalang pintuan ng mansyon ng mga Ledesma sa Forbes Park ay dahan-dahang bumukas. Sumalubong sa akin ang mabigat at tila sumasakal na amoy ng mamahaling pabango, mga bulaklak ng jasmine at makalumang kahoy. Ang mansyong ito ay ang lugar kung saan dinala ko ang aking mga pangarap bilang isang asawa. Ngunit ngayon ay bumalik ako bilang isang sundalong handang makipagdigma. May suot akong simpleng puting damit. Walang kahit anong alahas. Ngunit ang aking likod ay tuwid at ang aking mga mata ay may taglay na lakas na hindi kayang tapatan ng ginto sa loob ng bahay na ito. Sa dulo ng malawak na sala, nakaupo si Doña Imelda sa ibabaw ng isang marangyang European sofa. Marahang humihigop ng tsaa mula sa isang porselanang tasa. Nang makalapit ako, dahan-dahan kong inabot ang kanyang kamay upang gawin ang pagmamano. Idinampi ko ang kanyang malamig na kamay sa aking noo.
Ito ang tradisyonal na ritual ng paggalang sa mga nakatatanda sa aming kultura. Ngunit sa pagkakataong ito, ang aking mga mata ay nanatiling malamig at walang kahit isang bahid ng takot o tunay na pagpapasakop. Ito ang aking formal na pamamaalam sa kanilang pamilya. May lakas ka nga, Winona, panimula ni Doña Imelda habang ibinababa ang kanyang tasa na gumawa ng isang mahinang tunog sa ibabaw ng gintong tray. Nakaligtas ka sa Seattle, nakaligtas ka sa klinika, at ngayon ay nagawa mo pang gamitin ang media laban sa amin. Ngunit huwag mong kalilimutan kung sino ang pamilyang nakatayo sa harap mo. Tinitigan ko siya ng tahimik. Sino ang nagbayad ng milyon-milyong piso para sa pagpapagamot ng cancer ng iyong ama 5 taon na ang nakalilipas? Patuloy ni Imelda. Ang kanyang boses ay puno ng matinding panggigipit, gamit ang utang na loob. Ledesma Air ang nagbigay sa ama mo ng huling 2 taon ng kanyang buhay, Winona. At ngayon, sinisira mo ang kumpanyang nagligtas sa pamilya mo. Ganyan mo ba gustong bayaran ng aming kabutihan? Itinulak ni Imelda ang gintong tray patungo sa aking pwesto. Sa ibabaw nito, katabi ng porsela ng tasa, ay isang nakasulat na tseke na nagkakahalaga ng 50 milyong piso, kasama ang isang dokumento ng pag-amin ng kasalanan. Kunin mo si Clarissa. May binili akong villa para sa inyo sa Espanya sa ilalim ng ibang pangalan. Alok ni Imelda. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging masuyo, ngunit puno ng lason. Mabubuhay kayo ng marangyadon. Ngunit bago ka umalis, pirmahan mo ang dokumentong ito. Isang formal na pag-amin na ikaw ay nagkaroon ng pagkakamali sa paghawak ng eroplano dahil sa stress. Iligtas mo ang pangalan ni Alejandro. Iligtas mo ang aming pamilya. Tiningnan ko ang tseke. 50 milyong piso. Ang halaga ng aking mga pakpak, ng aking dangal, at ng aking katinuan para sa kanila. Dahan-dahan kong hinawakan ang tseke gamit ang aking 2 kamay. Sa harap mismo ng mukha ni Doña Imelda, sa pamamagitan ng isang dahan-dahan, ngunit tinalot na lakas, pinunit ko ang tseke sa gitna. Ang marahang tunog ng pagkapunit ng papel ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala ng mansyon. Inilapag ko ang 2 piraso ng pinunit na tseke sa ibabaw ng gintong tray, sa tabi mismo ng kanyang tasa ng tsaa. Ang buhay ng aking ama ay napakahalaga, Doña Imelda. Malamig at matatag kong sagot habang nakatitig ng diretsyo sa kanyang nanglalaking mga mata. Ngunit pinalaki niya ako bilang isang opisyal ng militar at isang piloto. Mas pipiliin pa niyang mamatay ng 100 beses kaysa makita ang kanyang anak na ibinebenta ang kanyang mga pakpak at ang kanyang sariling anak para sa inyong maruruming pera. Ang utang na loob ko sa inyo ay natapos na sa segundong ipinagkanulo ninyo ako sa Seattle. Bago ako tumalikod upang umalis, napansin ko ang isang bahagyang galaw sa likod ng makapal na velvet na kurtina malapit sa hagdanan. Isang sulyap mula kay Alejandro. Nakatayo siya doon. Basang-basa ng pawis ang kanyang muka at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang dibdib. Mukha siyang isang condemned man na natatakot sa kanyang sariling hatol. Tumayo si Doña Imelda mula sa kanyang sofa. Ang maskara ng isang maranyang ginang ay tuluyan ng natanggal sa kanyang mukha. Pinalitan ng isang matinding galit na nagpayanig sa kanyang boses. Kung ganoon, maghanda ka na bukas sa korte, Winona. Sigaw ni Imelda. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa matinding puot habang itinuturo ako. Titiyakin ko na hindi mo na muling makikita ang sikat ng araw sa labas ng rehas. Hinding-hindi mo na muling hahawakan ang aking apo. Ang bulbagan ng korte sa Maynila ay tila isang dambuhalang arena kung saan ang hangin ay puno ng amoy ng lumang papel, pawis ng mga tao, at ang nakatatakot na katahimikan ng paghuhusga. Nakaupo ako sa tapat ng lamesa ng aking tagatanggol. Pinapanood ang makapangyarihang hukbo ng mga abogado ng pamilya Ledesma na nasa tapat ko. Sa likod ko, ang gallery ay puno ng mga mamamahayag at mga taong gustong makita ang aking tuluyang pagbagsak. Naroon si Doña Imelda, nakaupo ng tuwid na parang isang reyna,
habang sina Alejandro at Beatrice ay may magkasamang mapanuyang ngiti sa kanilang mga labi. Nagsimula ang pagdinig nang tumayo si Captain Gabriel sa witness stand. Suot ang kanyang uniporme ng Civil Aviation Authority, ipinakita niya ang orihinal na maintenance logbook ng Boeing 767. Hukom, ang dokumentong ito ay nagpapatunay na ang Ledesma Air ay may buong kaalaman tungkol sa depektibong air valve ng eroplano bago ito lumipad. Pahayag ni Gabriel, ang kanyang boses ay matatag at formal. Ang kapabayaan ng kumpanya ang naglagay sa buhay ng mga pasahero sa matinding panganib. Ngunit bago pa makahinga ang mga tao sa loob ng korte, tumayo ang pangunahing abogado ng pamilya Ledesma, si Attorney Villarreal. Isang matikas at tusong abogado na binayaran ng milyon-milyong piso upang baligtarin ang katotohanan. Hukom, tinututulan namin ang kredibilidad ng saksing ito, panimula ni Villarreal, habang may hawak na isang makapal na folder. Mayroon kaming hawak na pinirmahang kasunduan na nagpapatunay na si Captain Gabriel ay ang anak sa labas ng yumaong Don Ramon Ledesma. Ginamit niya ang kanyang posisyon sa Aviation Authority upang i-blackmail ang aming kliyente para sa 3% ng mga share ng kumpanya bilang kanyang pamana. Isang dambuhalang ingay ng pagkabigla ang sumakop sa buong korte. Nagumpisa ang mabilis na bulungan ng mga tao. Nagulat si Gabriel. Hindi niya inaasahan na handang tanggapin ni Doña Imelda ang pampublikong kahihiyan tungkol sa anak sa labas ng kanyang asawa para lamang mawasak ang kanyang kredibilidad. Nang makita ni Gabriel na gumuho ang kanyang plano, ang takot ay mabilis na gumuhit sa kanyang muka. At sa kanyang desperasyon, ibinaling niya ang kanyang tingin sa aking pwesto. Hukom, ako ay nilinlang lamang, sigaw ni Gabriel, habang itinuturo ako ng kanyang nanginginig na daliri. Si Winona Ledesma ang lumapit sa akin. Ginamit niya ang kanyang karanasan sa military intelligence upang makuha ang mga dokumentong ito at binalaan ako na sisirain niya ang aking karera sa media kung hindi ko siya tutulungan. Siya ang utak ng lahat ng pangingikil nga ito. Ang buong korte ay tuluyang naging magulo. Ang mga kislap ng kamera ay mabilis na tumama sa aking mukha. Ang publiko na kahapon lamang ay naghahanap ng katarungan para sa akin, ay mabilis na nagbago ng tingin. Nakita ko ang galit at pagdududa sa kanilang mga mata. Sa gitna ng dambuhalang bagyong ito, hindi ako nagpakita ng kahit isang bahid ng takot. Dahan-dahan kong itinapat ang aking kaliwang kamay sa aking leeg. Mahigpit na hinawakan ng aking maliit na pilang krus na ibinigay ng aking yumaong ama. Ang malamig na bakal ng krus ay tila nagbigay sa akin ng lakas ng isang sundalo na nakatayo sa gitna ng digmaan. Nanatili akong tuwid, humihinga ng mabagal at pormal habang pinapanood ang kanilang takot. Tumingin ako sa likod ng korte, sa ikatlong hanay ng gallery kung saan nakaupo si Marisol. May suot siyang simpleng panyo sa kanyang ulo upang hindi mapansin ang mga tauhan ni Imelda. Nang magtama ang aming mga mata, dahan-dahan siyang tumanggo sa akin at marahang tinapik ang screen ng kanyang telepono ng 2 beses. Isang lihim na hudyat na ang huling ebidensya ng mga Swiss account at email ni Beatrice ay ganap nang pumasok sa database ng korte. Tumayo muli si Attorney Villarreal. Humarap sa hukom at itinuro ako ng may kasamang matinding panggigipit. Hukom, ang nasasakdal na si Winona Ledesma ay isang malaking banta sa pambansang seguridad at sa aviation industry, sigaw ni Villarreal. Ginamit niya ang mga opisyal ng pamahalaan at nag-extort sa sarili niyang pamilya. Hinihiling namin sa korting ito na agad na maglabas ng warrant of arrest laban sa kanya upang mailagay siya sa ilalim ng mahigpit na kustodya ng batas. Itinaas ng hukom ang kanyang kahoy na galyon. Tumingin siya sa akin nang may kasamang malamig at walang awang mga mata, habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang bumababa upang ihampas ang galyon upang simulan ang aking pagkakakulong. Hukom, bago ninyo ihampas ang galyon, mayroon akong isang mahalagang ebidensya na nais kong ipakita ng personal ayon sa aking karapatan sa ilalim ng batas.
Ang aking boses ay malamig, matatag, at walang kahit anong takot na bumasag sa maingay na bulwagan ng korte. Napatigil ang hukom. Ang kanyang kamay na may hawak na kahoy na galyon ay nanatiling nakataas sa hangin. Tinitigan niya ako ng ilang segundo bago dahan-dahang ibinaba ang kanyang kamay at tumango. Sige, Captain Winona. Ipakita mo ang iyong ebidensya. Dahan-dahan kong ikonektar ang aking tablet sa projector ng korte. Sa loob ng ilang segundo, ang malaking screen sa likod ng witness stand ay napuno ng liwanag. Ang unang ebidensya ay ang orihinal at hindi nabawasang audio recording mula sa cockpit ng Flight 767. Pahayag ko habang pinipindot ang play button. Ang buong korte ay napuno ng dambuhalang tunog ng hangin, ang sunod-sunod na alarma ng eroplano, at ang aking sariling boses na nagbibigay ng mga utos sa gitna ng bagyo. Ngunit ang bumasag sa katahimikan ng lahat ay ang pagpapatugtog ng isang tawag sa telepono bago lumipad ang eroplano. Isang pag-uusap sa pagitan ni Alejandro at ng yumaong kapitan ng flight. Siguraduhin ninyong hindi makakarating sa Aviation Authority ang tungkol sa depektibong air valve ng Boeing 767. Ang boses ni Alejandro ay malinaw at walang pag-aalinlangan. Ipagpatuloy ang paglipad. Hindi maaaring madelay ang flight na ito dahil malaki ang mawawala sa kumpanya. Isang matinding katahimikan ang sumakop sa buong korte. Ang mukha ni Alejandro ay tuluyan ng nawalan ng kulay. Naging kasing puti ito ng papel, habang ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa ibabaw ng lamesa. Ang ikalawang ebidensya ay ang video ng pagtapaksil ng saksi ng kumpanya. Patuloy ko. Habang binubuksan ang susunod na file, isang malinaw na video ang lumitaw sa screen. Ipinapakita nito si Attorney Mateo na nakaupo sa isang madilim na sulok ng kasino sa Parañaque, habang si Beatrice ay dahan-dahang nag-aabot sa kanya ng isang makapal na sobreng kulay kape na puno ng pera. Ang metadata sa gilid ng video ay nagpapakita ng eksaktong oras, petsa, at ang lokasyon ng kanilang maruming transaksyon. Napayuko si Mateo. Itinago ang kanyang muka sa kanyang mga kamay sa matinding kahihiyan. At ang huling ebidensya ay ang orihinal na ledger ng Ledesma Air na nakuha mula sa kanilang sariling network, pahayag ko, habang ipinapakita ang mga dokumento ng bangko. Ipinapakita rito ang paglilipat ng $10 milyong mula sa maintenance and safety budget ng mga eroplano patungo sa isang lihim na Swiss bank account sa ilalim ng pangalan ni Alejandro Ledesma at Beatrice Ledesma. Ito ang dahilan kung bakit muntik nang mamatay ang 200 pasahero. Ang buong korte ay tuluyan ng sumabog sa matinding galit. Ang mga pasahero ng flight na naroon sa gallery ay tumayo at nagsimulang sumigaw ng mga sumpa laban kina Alejandro at Beatrice. Upang maibalik ang kapayapaan, sunod-sunod na inihampas ng hukom ang kanyang galyon sa mesa. Katahimikan sa loob ng korte! Security secures the room! Tumingin ang hukom kina Alejandro at Beatrice nang may kasamang matinding poot at pagkadismaya. Ipinapawalang bisa ng korteng ito ang pansamantalang utos laban kay Winona Ledesma. At iuutos ko ang mabilis na pag-aresto kina Alejandro Ledesma, Beatrice Ledesma at Attorney Mateo para sa kasong graft, kapabayaan na nagdulot ng panganib sa buhay ng tao at pagsasabuatan. Pumasok ang mga pulis sa gitna ng korte. Ang marahas na tunog ng pag-lock ng bakal na posas sa mga kamay ni Alejandro at Beatrice ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking pwesto. Humarap ako kay Doña Imelda na ngayon ay nanghihina at nanginginig sa kanyang upuan. Sa kanyang matinding takot, nahigpitan niya ang hawak sa kanyang mamahaling kwintas na perlas na nagdulot ng pagkaputol nito. Ang mga perlas ay dahan-dahang gumulong sa wooden floor ng korte na tila mga butil ng ulan. Tinitigan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata at binigyan siya ng isang bahagyang, malamig na ngiti ng aking ganap na tagumpay. Habang nakakagulo ang lahat, isang opisyal mula sa International Civil Aviation Organization ang dahan-dahang lumapit sa aking pwesto
at iniabot sa akin ang isang business card. Isang kahanga-hangang katatagan, Captain Winona. Kailangan namin ang mga taong tulad mo para sa flight safety ng rehiyon. Mag-usap tayo pagkatapos mong makuha ang iyong anak. Salamat, sagot ko habang tinatanggap ang card. Ngunit habang hinihila ng mga pulis si Alejandro palabas ng korte, lumingon siya sa akin. Ang kanyang muka ay puno ng galit at desperasyon. Winona, huwag kang mag-celebrate, sigaw ni Alejandro habang pilit na pumalag sa hawak ng mga pulis. Hinding-hindi mo mahanap si Clarissa. Wala na siya sa Maynila. Wala na siya. Hindi naging hadlang ang mga pagbabanta ni Alejandro bago siya tuluyang dalhin ng mga pulis. Alam ko na kung saan nila itinago si Clarissa. Ang impormasyong ibinigay sa akin ni Marisol tungkol sa lihim na rest house ng pamilya Ledesma sa Batangas ang aking naging gabay. Kasama si Kaptan Ramon na may malaking koneksyon sa lokal na pulisya ng lalawigan at 3 sasakyan ng mga otoridad, tinahak namin ang daan patungong Batangas ng may matinding bilis at determinasyon. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ay tila isang tibok ng aking puso na nagmamadaling mayakap muli ang aking anak. Nang makarating kami sa liblib na rest house na nakatayo sa tapat ng madilim na dagat ng Batangas, ang mga gwardyang inilagay ni Beatrice upang magbantay ay sumubok na harangan ang aming daan. Ngunit sa harap ng mga pulis na may hawak na warrant mula sa korte, mabilis silang binitawan ang kanilang mga armas at tumabi ng walang nagawa. Mabilis kong tinakbo ang hagdanan ng rest house. Ang marahang pagbukas ko sa bawat pinto ng mansyon ay puno ng kaba, hanggang sa marinig ko ang isang mahinang iyak ng isang bata mula sa silid sa pinakadulo ng koridor. Clarissa! Sigaw ko habang binubuksan ang pinto. Naroon siya, nakaupo sa gilid ng isang malaking kama, mahigpit na yakap ang kanyang paboritong manika habang lumuluha. Nang makita niya ako, binitawan niya ang manika at mabilis na tumakbo patungo sa aking pwesto. Mommy! Ang kanyang maliit na boses ay puno ng matinding pang-ungulila. Lumuhod ako sa sahig at niyakap ko siya ng napakahigpit sa aking dibdib. Ang amoy ng kanyang buhok na tila pulbos at jasmine ay tuluyan ng nag-alis sa lahat ng lason, pagod at sakit na aking dinala sa loob ng mahabang panahon. Sa sandaling yon, ang malamig na yelo sa aking puso ay tuluyan ng natunaw, pinalitan ng isang mainit at payapang pagmamahal na tanging isang ina lamang ang makakaunawa. Narito na si Mami, anak, bulong ko habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Hinding-hindi ka na muling aalisin sa tabi ko. Ligtas na tayo. Habang pabalik kami ng Maynila sa loob ng sasakyan ni Ramon, kinuha ko ang aking lumang pilot cap sa aking bag at dahan-dahan itong inilagay sa ibabaw ng maliit na ulo ni Clarissa. Tumingin siya sa akin nang may kasamang malawak na ngiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga. Gusto ko pong maging isang matapang na piloto tulad mo, Mami. Bulong ni Clarissa habang iniaayos ang cap. Niyakap ko siya ng mahigpit. Nararamdaman ang ganap na kapayapaan sa aking buhay. Pakalipas ng ilang araw, ang imperyo ng Ledesma Air ay tuluyang ang gumuho. Ang Civil Aviation Authority ay pormal nang ipinasara ang kumpanya at kinumpiska ang lahat ng kanilang ari-arian upang ibayad sa mga pasahero at mga kaso ng kapabayaan. Si Doña Imelda ay napilit ang ibenta ang kanilang mansyon sa Forbes Park upang iwasan ang tuluyang pagkadeklara ng bangkarota, habang si Gabriel ay nabigong makuha ang kumpanya dahil sa legal na trust fund na inihanda ko para kay Clarissa. Napilitan siyang tumakas patungong ibang bansa upang iwasan ang mga kasong kriminal na isinampa laban sa kanya. Bago ko simulan ang aking bagong buhay, ibinigay sa akin ng mga pulis ang mga personal na gamit na kinumpiska mula sa tanggapan ni Attorney Mateo. Sa loob ng isang lumang envelope, natagpuan ko ang isang lumang sulat mula sa aking yumaong ama na isinulat niya ilang linggo bago siya pumanaw. Winona, anak ko. Basa ko sa sulat ng aking ama. Ang kanyang sulat kamay ay nanginginig, ngunit puno ng pagmamahal. Huwag mong hahayaan na ang mga anino,
sa lupa ay magpababa sa iyong mga pakpak. Lumipad ka ng mataas, Winona. Palaging maniwala sa iyong sarili. Dahil ikaw ay ipinanganak para sa kalangitan. Tiningnan ko ang sulat habang ang aking mga luha ay dahan-dahang pumatak sa papel. Nalaman ko na ang aking ama ay palaging nakatayo sa aking tabi, nagbibigay sa akin ng lakas upang labanan ang bawat bagyo. Nakatayo ako sa labas ng terminal ng airport, nakatitig sa dambuhalang Boeing freighter na aking liliparin patungong Singapore sa aking unang opisyal na biyahe bilang Chief of Flight Safety ng isang internasyonal na alyansa. Ang Manila skyline sa aking harapan ay napakaganda, nababalot ng isang gintong liwanag mula sa paglubog ng araw. Hawak ko ang kamay ni Clarissa. Alam kong sa pagkakataong ito, kami ay lilipad ng magkasama patungo sa isang malaya at payapang bukas. Ang amoy ng luma at maruming floor wax, kalawang na bakal, at ang mabigat na init ng araw ang sumalubong sa akin sa loob ng bisita ng Mandaluyong Correctional Institution. Napakalayo ng lugar na ito sa marangyang mansyon ng mga Ledesma. Ngunit ito ang naging huling hantungan ng kanilang kasakiman. Nakatitig ako kay Alejandro mula sa likod ng makapal na salamin. Wala na ang kanyang mga mamahaling suit at gintong relo. Suot niya ngayon ang isang simpleng orange na t-shirt ng bilangguan. Gulo-gulo ang buhok, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang telepono ng komunikasyon. Winona, ang kanyang boses mula sa speaker, ay nanginghinig at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Ako ay isang hen at mahinang lalaki. Hinayaan kong kontrolin ako ni Mama at ni Beatrice. Pakiusap, Winona. Dalhin mo rito si Clarissa. Gusto ko siyang makita. Tiningnan ko si Alejandro nang may kasamang malalim na awa, ngunit walang kahit isang bahid ng galit sa aking puso. Hindi na ako galit sa iyo, Alejandro. Patag at seryoso kong sagot. Dahil ang galit ay para lamang sa mga taong meron pang kapangyarihan sa aking buhay. Ngunit ikaw, wala ka ng kahit anong halaga sa akin. Ang aking pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ang ibabalik natin ang nakaraan, kundi ang ganap na pagpapalaya sa aking sariling puso mula sa iyong madilim na anino. Paano si Clarissa? Bulong niya habang lumuluha. Malalaman ni Clarissa ang katotohanan kapag handa na siya, sagot ko. Ngunit sa ngayon, tinuturuan ko siyang maging matapang, malaya at matatag. Hinding-hindi ko hahayaan na maranasan niya ang panggigipit na dinalas ninyo sa akin. Ibinaba ko ang telepono. Ang mabigat na tunog ng pagsasara ng bakal na pinto ng bilangguan sa aking likod ay tila isang huling hantungan ng aking nakaraan. Lumabas ako sa ilalim ng sikat ng araw ng Manila. Nararamdaman ang ganap na paghinga ng aking kaluluwa. Pinatawad ko na ba sila? Oo. Ngunit ang aking patawad ay hindi isang mahinang pagsuko, kundi ang aking desisyon na hindi na muling hawakan ang kanilang mga lason. Ang katarungan ay naibigay na ng batas, at ang aking ganti ay ang aking rurok ng tagumpay at ang aking sariling kalayaan kasama si Clarissa. Natagpuan ko na ba ang aking kapayapaan? Nakatayo ako sa loob ng bintana ng aking bagong Boeing freighter, sa taas na 35,000 talampakan. Sa aking tabi, si Clarissa ay payapang natutulob, habang ang asul at malawak na kalangitan ay nakatitig sa aming harapan. Dito, sa gitna ng mga ulap at liwanag, natagpuan ko ang aking tunay na tahanan. Wala ng mga tanikala ng pamilyang Ledesma, wala ng mga kasinungalingan sa lupa. Para sa mga kababaihan na nakikinig sa aking kwento, huwag ninyong hahayaan na ang inyong kabutihan ay maging kasangkapan para sa kasakiman ng iba. Ang pag-ibig ay hindi pagsuko ng inyong sariling pakpak, at ang inyong dangal, amor propio, ay ang inyong pinakamahalagang kayamanan na hinding-hindi kayang bilhin ng pera. Kapag ang bagyo ay dumatil sa inyong buhay, huwag kayong umiyak o sumuko. Sa halip, gamitin ang inyong talino. Panatilihin ang inyong katahimikan at lumipad ng mataas
upang lampasan ang bawat anino sa lupa. Dahil ang pinakamatinding trunig sa mga nagtaksel sa inyo ay ang makita kayong lumilipad ng may kalayaan at tagumpay sa ibabaw ng kanilang mga pagbagsak. Habang ang dambuhalang eroplano ay dahan-dahang umaakyat sa ibabaw ng mga ulap, nag-iiwan ng isang maputing guhit ng pag-asa sa asul na kalangitan ng Maynila. Doon ko naramdaman na ang bawat bagyo sa lupa ay may katapat na payapang abot tanaw. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pagsama sa akin hanggang sa huling yugto ng paglalakbay na ito ng ating buhay. Habang isinusulat ko ang bahagi kung saan niyakap ni Winona si Clarissa sa gitna ng ulan sa Batangas, naramdaman ko ang sarili kong mga mata na nanghingilid ang luha. At kinailangan kong huminto ng ilang sandali sa pagsusulat dahil sa tindi ng bigat ng aking hininga. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta isang kathang-isip na inihanda upang kayo ay aliwin. Ito ay hango sa mga totoong sugat, sa mga totoong ina at kababaihan sa ating lipunan na tahimik na lumalaban para sa kanilang karangalan at para sa kanilang mga anak. Ito ay isang akda na binuo ng maraming gabi ng pagninilay-nilay tungkol sa halaga ng ating sariling halaga. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Winona na patawarin si Alejandro, hindi upang ibalik ang nakaraan, kundi upang tuluyan ng palayain ang kanyang sariling puso mula sa galit? O mas gusto ninyong makita siyang patuloy na nagpapadala sa paghihigante? Kung nasaan ka man ngayon habang pinakikinggan ang kwentong ito, marahil ay nagluluto ng hapunan sa kusina, nagpapahinga sa kama pagkatapos ng mahabang oras sa trabaho, o bumiyahe pa uwi sa gitna ng trapiko. Sana ay ibahagi mo ang iyong kwento at saloobin sa mga komento sa ibaba. Palaging may nakikinig sa iyo rito. At sana ay i-like at i-share mo rin ang kwentong ito sa iyong mga kaibigan. Nawa ay magkaroon ka ng sapat na lakas upang hawakan ang sarili mong steering yoke ng buhay at patuloy na lumipad ng mataas sa ibabaw ng bawat bagyo na sumusubok na magpababa sa iyong mga pakpak. Manatili kang ligtas, malaya, at payapa. Pamagat ng kwento, ang pagaspas ng bagong pakpak. Paunawa. Ang lahat ng karakter at pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning mga aliw at maghatid ng positibong mensahe. Ang karapatan-ari ng kwentong ito ay pagmamay-ari ng channel, Pinoy Love Stories.